po, magandang buhay po mga kabarya, mga kahabi at sa ating mga kaibigan sa numismatic industry. Shout out po sa ating mga mabuting kaibigan kay Sir Rinaldo Marcelino Jr. ng Bataan, Engineer Pipito Jr. Coins ng Quezon City, Hermano Virgilio de las Monidas ng Spain, Sir Bernabalta ng Baguio, Major Rico Santotomi Jr. at Sir Gary Lores. Sila po ang ating mga kaibigan na nakilala na hindi lang basta kolektor kundi isa rin na nagsisiyasat o nagpapahalaga tungkol sa mga koleksyon na barya at lumang perang papel ng iba't ibang bansa. Sa larangan po ng numismatic industry ay ang mga personalidad na nandyan kasama na ang mga coin collector ay halos lahat naman ay mga tungkol sa barya o barya or medal token. Yun po ang nandyan. Okay, so ang ilan po dyan ay mga collector, mga buyer, seller o mga nag-aaral o nagsisiyasat tungkol sa mga coins, mga old coins or mga token o medal ng iba't ibang bansa. So yun po ay mga numismatic collection. Pero sa mga collector po ay may kanya-kanya pong katayuan yan ang bawat collector. So ibig sabihin ay may mga collector na nangungulikta ng mga lumang barya at mga pera papel, pero mga small time lamang po kung tawagin, yung mga lowly kind of collector na ganun pa may nagkukulik din ng mga lumang barya. Ito ay mga pangkaraniwan lamang o mga common na kung saan ayon ang madaling makolekta ng mga lowly kind collector tulad natin. So ganun pa man, masaya tayo na nangungulikta ng kahit mga ito ay mga pangkaraniwan lamang, kung tawagin nga ay halos hindi na pinapansin ng ibang mga big time collector dahil ang kanilang mga kinokolekta ay syempre ay yung mga rare or mga hard to find, yung mga kilalang mamahaling mga coins, mga vintage coin na ito ay bihira na lang. Ito ay yari sa silver coin, meron pang mga gold coin dyan. Lalo na yung mga tinatawag nating USP na or USPI, yung US Philippine coins na 1903 to 1912, yun yung 1 peso. Din merong mga hard to find doon or rare, yung 1905, lalo na yung 1906. Then sumunod naman yung 1911 and 1912. At ang ibang year dyan ay mga pangkaraniwan lamang na kung saan yun lang ang nakayanan natin. Meron pang mga coins dyan na yung sa Spanish, yung Alfonso, Isabel, yung mga magagandang koleksyon na may magandang halaga rin. Ito ay may mataas din at yun ang hindi natin kaya, hindi pa natin kaya yan. Ganun pa man, sa pangkaraniwang mga lumang barya at lalo na sa Pilipinas ay marami din namang magagandang coins dyan. Ay dahil kabahagi nga rin po yan ng ating mga nakaraan o mga sinauna na mga barya, kaya maganda rin itong kolektahin at mababa lang po ang mga value nito. Wala po itong mataas na value, kaya kayang-kaya pong bilhin o kolektahin ng isang coin collector. Kahit pa nga ganun medyo na pa rin, mahirap pa rin dahil kailangan din ng budget, kahit sabihin natin mga mura lang yan. At di naman pwedeng bibili tayo pa isa-isa dyan bawat So kung bibili ka dyan para makabawi sa shipping fee sa mga soking seller, tayo makakabili. Kung abutan, maaaring abutan na lang kapitbahay, pwede yun sa mga non-collectors. Minsan mahirap yung inaalok natin, minsan inaalok sa atin ng mga non-collector dahil pailan ilang piraso. Mahirap minsan magpaliwanag sa mga ganon, kaya kailangan din nila na maunawaan kung bakit walang nabili sa mga sinasabi nilang mga
meron silang mga lumang barya. Hindi nila naunawaan na yun ay mga common lamang at napakarami. At kung minsan di pa kagandahan ang kondisyon. Sa isa pa, yung shipping fee niyan, kung abutan lang yan, kahit ako pwede naman akong bibili kung abutan lang. Pero mahirap kasi dahil i-shipping natin yan. At hindi naman araw-araw ang isang collector ay namimili o bumibili ng mga coins, hindi araw-araw. Isa pa, ang kadahilanan dyan kung bakit hindi mo bibili ang isang mga collector sa inaalok ng mga kababayan nating mga non-coin collector. Unang una, meron na siyang mga coins na ganyan, meron na siya. So pangalawa, maaaring hindi niya nagustuhan yung inaalok nating mga coins. At ang pangatlo, walang budget yan. Oo, ay ganun talaga po. Wala tayong magagawa dyan. So yan, so okay na po tayo doon mga kahabi. So ngayon ang ating namang tatalakayin ay itong tungkol sa mga circulating coins na may tunay na mataas na value. Opo, meron pong mga circulating coins na may mataas na value. Ito pong ibig sabihin na sa circulating coins, ito po yung ginagamit natin sa kasalukuyan na pangbili, panggastos. So ito po ay may mga year na hard to find, yung mahirap hanapin. So example na lamang po sa 10 piso na NDS series. Ito po ay nagsimula ng year 2000 hanggang year 2017. Meron pong 2 year dyan. 2 year lamang po ang merong may mataas na value. Ito po ang year 2007 at year 2009. Yun lang po ang tunay na binibili ng mga coin collector dahil ito po ay kakaunti lamang ang ginawa ng BSP. Kaya ito ay hinahanap ngayon ng mga coin collector para mabuo ang kanilang set na 10 piso na nagsimula sa year 2000 hanggang 2017. So ang halaga po ng isa nito alinman sa 2007 o 2009 ay nasa 3,000 hanggang 5,000. Depende po yan sa kondisyon ng barya o kalagayan ng barya. So sa 5 piso naman tayo, sa ganong series pa rin NDS. Sa 5 piso mayroong isang year dyan na hard to find. Yun po yung year 2006. Yun lang pong year na yon, 2006 ang hard to find. At yun lang po ang mayroong may mataas na value. So siguro sa ngayon ay nagkakalaga na ito ng 2,000 piso hanggang 3,000 piso, maaaring mas mataas o mas mababa pa sa sinabi ko. Yung year na 2007 o 2008 ng 5 piso, wag nyo na pang isipin yan dahil wala po yan dahil hindi po gumawa ng PSP niyan. So doon lang po tayo mag-focus sa year 2006. At sa piso naman po na ganun ding series, ang new design series, result po ito 1 piso, 2005 lang po. 2005 ang hard to find at ito lang po ang nabibili ng may mataas na halaga. Yun nga lang po, ito ay hindi ka anong kataasan tulad po ng 10 piso at 5 piso na hard to find. Ito ang 2005 na piso ay nagkakahalaga lamang ng 300 to 500 pesos. Depende pa po yan sa kondisyon ng barya. So yun na po mga kahabi, mga kabarya. Yung mga nabanggit natin na mga circulating coins na hard to find na nabibili ng may mataas na halaga. Okay, so yun na po mga kahabi So nasabi na po natin kung ano-ano yung mga circulating coins na talagang nabibili ng may mataas na halaga. So wag na po tayo maghahanap at maniwala kung ano-ano pang mga barya na ating iaalok o ating paniniwalaan. Tulad po ng nag-trending pa ngayon, yung bumibili ng 20 pesos na lagpas Coelho. Mga kaibigan, wala pong coin collector na talagang bumibili niyan. Kung siya ay binibili niya ng libo-libo, yan po ay isang scripted lamang o gawa-gawa lamang. Walang magsasayang ng pera sa alam niyang hindi naman talaga niya mapakinabangan. Isa pong kalokohan na magpundar ka o magkulik ka ng barya na alam mo naman talagang hindi collectibles ito. Dahil ang gusto mo or gusto mo lang makatulong, maraming paraan kung gusto mo lang makatulong. Ang mahirap lang doon, yung nanluloko ka ng mga viewers mo. Yun ang masama doon sa ginawa mo. Dahil ang totoo po yan, talagang hindi ka naman bumibili niyan. Dahil alam mo naman talaga na walang pakinabang ang koleksyon na yan. At hindi talaga siya collectibles. Ang masama dyan, ulitin ko lang, kasinungalingan na kinakalat ng iba. Pinapaniwala nila at maraming naniniwala at umaasa. O tingnan mo, nasaan ka ngayon? Maraming gusto magbenta sa'yo ng 20 labas Coelho pero hindi mo nasagot, diba? O diba?
Kaya kung gusto mong makatulong talaga, gumawa tayo ng ibang paraan, yung tamang paraan, yung hindi tayo nanuloko ng mga viewers. Saka dahil nga kung ano mang dahilan mo at pinapangalandakan mo, pero ikaw naman ay gumawa rin ng mali dahil sa sariling interes, ay wala rin yun. Yun lang po mga kahabi, salamat po, sana ay napanood nyo ang video ito at naintindihan nyo. Maraming salamat po sa inyong muling panonood at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.